So yan, good day nga sa inyo mga kalpa, no? Another day, another kamuritan na naman tayo sa motor natin. So ito yung update sa rear disc brake. Ayan, sa mga nagbabalak mag-convert sa likod. So ito, ibubulgar ko na. Di na ako gagawa ng full video, sa susunod na lang. So ang kulang ko na lang dito ay mags. So ito, pakita ko lahat ng mga pyesa natin ha. So hindi tayo marte, no? Nilalagay ko lang sa semento, hindi ko na pinapatong. Kung magasgas, magasgas. So unahin natin dito sa conversion na ginawa namin dito sa swing arm. So bali, ginawan ko naman ng part 1 to. So bali, yung ginamit natin dito na swing arm ay pang PCX 160. So ito yung nangyari. Ayan, no? Hindi po lapat yung butas dito sa taas, pero sa baba tsaka dun sa may ehe, pasok na pasok po yan. Pero dito nagtabas kami dyan, malaki yung tinabas nito. Kaya sa susunod papa-rebuild ko to, magpapalagay tayo, papahinang natin yan sa conception kay Mapren. Ayan, shoutout kay Mapren dun sa pinagpapamachine shop natin sa Santa Rita. Bali, ang balak ko sana kasi dito para plug and play siya, pang Click 160 na SP800 na lang yung bibili natin, para dun sa harap hindi na natin gagalawin. So nakapix na kasi ito nag-convert na rin tayo para pagka nag-rear disc brake tayo, parehong nasa right side yung caliper. Bali, yung naging adjustment natin dito, repair tayo ng bracket. So bali, ito yung nirepair, ayan, ito lang naman, dinusog lang siya ng konti, tapos nagtabas-tabas lang dyan, and then yung bracket, diba, nandito, ayan, pang Click B3 nandito. So in-adjust namin papunta rito para yung butas, ayan, saktong-sakto rito. So kung mapapansin nyo dyan, halos salpakan na lang yung tambutso natin. Wala lang akong tornilyo, so bibilan ko na lang ng GR5 din to. And then yung collar tsaka yung washer, plug and play na lang din dito sa mga nagbabalak ng PCX 160 na swing arm. Pasok na pasok po ito, konting tabas lang dun sa taas. So iba kasi yung color ng B3 sa PCX, so medyo mas malapad kasi. So syempre dito tayo sa mga gagamitin natin. So naka S1 Forge na kasi tayo na brake master. So ito yung ilalagay natin para pares sila. S1 naman to na pang left. So ito yung gamit natin ng S1 yan. So bali ito, tatanggalin na natin. Medyo malaki yung tatabasan dito. So bali ito, mura lang ito mga kalpa. Sabihin nyo lang sa misis ninyo, tagpa 500 lang to. So bali ito rin pala yung kasama niyang brake light switch. So hindi na natin gagamitin to. So ang gagamitin natin dito ay yung Canada. So doon kasi sa front natin, ang gamit natin doon Mupak, so out of stock. So nakita ko halos same na same yung Mupak tsaka itong Canada. So ito Mupak yan ayan o. So kung mapapansin niyo, same na same sila ng Canada. Yung Canada wala lang tatak. Ang inisip ko rito, baka nagpapagawa lang tong Mupak dito sa Canada, so nire-rebrand lang siguro nila. Ayun o, halos same na same lang sila o. Kasi ito made in China tong Canada So kaya ito yung gagamitin natin para malinis. So basta pag nagpalit kayo ng S1 Forge tapos yun ang ginamit ninyo, masyadong baduy, kalat-kalat siya. Mas malinis tignan to. Tignan nyo naman yung pagkaka-setup dito, diba? Napakalinis, solid yan. Tapos dito pala sa caliper na gagamitin nating pang likod, pang PCX 160 siya. So magkakapareho lang sila ng ADB 160, PCX 160 at saka Click 160. So bali ganyan yung magiging itsura niya tsaka tindigan niya. Ayan o. So ang problema ko lang dito, hindi sila same ng kulay. So may pagka solid red itong panglikod natin. Tapos ito parang dark red siya. So tsaka ko na lang siguro ipapa powder coat ito. So hindi siya bagay, 'di ba? At syempre naka GR5 bolts tayo na titanium. So ipa-partner natin yan ng banjo bolt na titanium din. O 'di ba? Yayamanin. At dito ang gagamitin nating hose, ayan, TRC. So medyo muna tayo, chapsoy build muna tayo, hindi na tayo mag-straight RCB. So maganda rin naman tong TRC kasi dun sa TMX natin na 155, TRC rin yung gamit natin dun. So ito yung TMX 155 natin, gamit natin dito, TRC. Ayan, so mix sila, RCB tsaka TRC, di ba?
So medyo na-stock na lang tong unit natin na isa. So hindi naman ito sponsored ng TRC, pero napakaganda rin talaga ng quality. Kung bibigyan tayo, bakit hindi, di ba? Tapos dito yung pito natin RCB. So nanawa na rin ako. Ayan, naka GR5 pa yan. So hindi na yan yung ilalagay natin. Ang ilalagay natin ngayon ay G-Ren na invisible. Ayan, G-Ren, alam mo na, baka naman. So invisible tire valve to. So gagamit naman tayo ng ibang brand para masubukan naman natin. So bali ito yung itsura niya. Ayan, napakaganda oh. Ito yung keychain niya para pang tanggal dito. Para pagka magpapahangin kayo, ito yung isasalpak ninyo. Yan yung pinakasusi ninyo. So ilalagay niyo na lang sa susian nyo to para hindi mawala, di ba? So bale silver red na lang yung kinuha natin para partner na lang yung kulay para hindi baduy, di ba? So dahil 12/12 sale kahapon, medyo paldo yung pagkakakuha natin sa mga to. Medyo mura lang natin silang nakuha. So dito, kung matatanong ninyo, nasa 1.6 lang itong caliper. Ito 300 lang ito. Tapos ito matagal ko nang binili to eh. Ito nasa kwan lang itong hose natin, nasa around 600. And tapos yung gagamitin pala nating mags, bale hindi na ako order ng pang click 160 na SP800. Ang in-order ko ay G-Ren naman. So para maiba naman yung tindigan niya mga kalpa, bale yung G-Ren Android mags. So bale ang kulay nun ay titanium. So inintay ko na lang dumating para pagka dumating yun, salpakan na lang siya. So bale plug and play na siguro lahat. Magkakatalo na lang dito siguro. So check na lang natin yan. So bali ang score naman natin dun sa mags nasa around 4,000 lang siya. So dahil sale nga nung 12/12 kahapon. So yun lang. Ito yung update dito sa Honda Click 200cc natin na convert sa rear disc brake. And pagka gusto ninyong bumili ng mga piyesang to, iwan ko dyan yung link sa baba mga kalpa, no? So yun lang yung update dito at sana meron kayong idea. So sa mga magko-convert sa click ng rear disc brake, ayan, di na kayo makakatulog kasi ayan, nagkaroon na kayo ng idea and binulgar ko na lahat yung mga pwede ninyong gamitin. So yun lang, thanks for watching. Ayan, panalo, ayos.